Sa totoo lang, iniisip ko kung mag-video clips na lang ako kasi dami ko talagang clips sa Siargao. Pero heto ako, nagwa-voice over because I have a lot to say about the behind the scenes before this trip could happen. I planned this 2024 pa. 2020 ako actually unang nag-book. Di pa nga ako nag-tours noon eh. Pero dahil nagka-pandemic, na-refund, naudlot. Finally, 2024, sabi ko focus talaga ako sa goal na makapunta sa Siargao this 2025. Aminado naman akong nagmamadali akong gawin ang mga bagay na hindi ko alam kung magagawa ko pa in the next years. Habang mukha pang bata, habang kaya pa ng tuhod kong umakyat sa mga kuweba, hanggat kaya ko pang mag-ipon ng hangin sa baga ko. Sakitin ko to. Tapos wala pa akong generational wealth. Pati ang babataas, baba ulit kong mental health. Di ko sure kung anong mangyayari in the next years. Nasa age na rin ako na pinipressure akong magkaanak. At ang totoo, I still don't know if I want to. But if ever I decide na gusto ko nga, I want to make sure that I won't regret my youth. At na hindi ko ipapasa yung mga what if ko sa mga magiging anak ko. I want to be fulfilled na hindi ko sila sisisihin o susumbatan na kaya ko hindi nagawa ang mga bagay na gusto ko dati kasi kailangan ko silang alagaan. It's not supposed to be that way. Besides, ngayon lang din ako nakahawak ng resources na alam kong pwede kong puntahan ang mga lugar na to. But it also meant working 4 times harder than my usual effort. I had to take 3 to 4 rackets para may pangkain and at the same time ay nasisave for this trip. And it was so draining. Pero ginusto ko to. Yun na lang yung motto. Ginusto ko to. And finally, during the week of my 34th birthday, I finally got to visit Siargao. Grabe yung mahal para doon. Pero mukhang makakatipid naman kung sa mga karinderya kakain. Pero sabi ko dahil birthday ko naman, i-treat ko na lang yung sarili ko sa mga fancy restaurants. May masarap at babalikan. May masarap pero okay na sa one try. May swak lang. May mga, okay, ganyan. Nasa blog ko lahat ng tips kung saan pupunta at hindi. Which is ilalagay ko sa dulo ng video. Nung pumunta ako maulan, sabi ko pag grabe naman langit. Di man lang ako pinagbigyan. But looking at it now, I guess it was okay. I have experienced the rainy and the sunny part of Siargao. Kompleto Ricardo, kumbaga. Nakahawak ako ng stingless jellyfish. Nag-cliff jumping ako for the first time. Di pala ako okay na bumuelo sa cliff jumping, ano. Wala naman kasi akong ideya. Mas maganda yung diretso lang. As in, pointed toes, ganon. Ayun, ang ending, laki ng pasa ko sa hita. As in, obvious siya sa pictures. First time ko rin makapunta sa island na as in 360 na makikita mo yung dagat. And very white sand. White sand. Well, OA pala. Hindi pala white sand. White sand. And of course, sa lahat ng napuntahan ko doon, Sugba Lagoon talaga, which is yung dream place ko na puntahan sa Siargao. Yun talaga yung nagpa-wow sa akin. Clear waters, hillsides, breathtaking. Nakapag-kayak din ako for the first time.
Sabi kong first sa lugar na to. And remembering what happened makes me tear up. Ba yan? Iyakin? Kakainis. I just enjoyed being free from worries, from my regrets. Maybe next time, i-enjoy ko ulit yung Maasin River kasi hindi ako nakapag-boat doon. I guess what also made it memorable for me was how I just didn't care at all and just rested and enjoyed myself. Kasi you've probably known me and my battle with self-image. Pero nung nasa Siargao ako, I just let it go. I wore what I liked, told myself I was fine and that people didn't care, though it took a lot of guts to face the mirror. But during this week, I embraced my whole being and told myself I was fine, that I didn't need to worry. And I just have to let go. Thank you, Siargao, sa pagpapaalala sa aking magpahinga at mahalin ang sarili.